Ang tingin ko po dyan, alam niya po kasi kung saan ho magiging, sa tingin niya, yung pwede ho siyang mahuli. Ano. So, iniwasan niya po yung mga lugar na yon. At ang nakikita nga ho natin dito kasi hanggang sa ngayon ho, inaalam pa po natin kung saan ho talaga siya nag-depart. Wala po kasi tayong trace nung departure niya po dito sa Manila o sa mga probinsya po natin. So, ang alam lang po talaga natin, siya po ay lumapag sa Denpasar, Indonesia at tumuloy po siya ng Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18, ano? Via Batik Air Malaysia. Doon lang po nagsimula yung record eh. Tapos from Malaysia po, tumuloy po siya ng Singapore noong July 21, 2024. Dito naman po siya sa Jetstar Asia Airways sumakay. Tapos from Singapore, tumuloy po siya ng Batam, Indonesia. Sakay-sakay po siya ng isang ferry boat noong August 18, 2024. So, ang blanco po natin dito is paano po siya nakarating sa Indonesia noong July 18. So, yun ho ang binabacktracking natin, ma'am. Oo, yung from July 18 hanggang nung time na hindi na po siya uma-attend ng mga Senate hearings. Yusek, gaano po ba kahirap bantayan yung itong mga sinasabing ang informal exit points na siguradong gagamitin ng isang wanted na tao po? Mahirap po bang bantayan o lagyan ng tao? Mahirap po eh. Actually, yun ho talaga yung pinoproblema natin dyan. Napakarami na. Kung sa pagbabasihan po natin yung ating pong mga coastal areas, yung mga private ports po natin. Dati ho, konti lang po yung private ports, pero ngayon ho, marami na ho mga private ports. Marami na ho silang pwedeng labasan. Very porous ho kasi yung Pilipinas, dami ho natin mga ports. And bukod po doon, yung mga private planes po, yung mga na ginagamit, pwede pong manggaling kasi kung chartered plane po ang ginamit niya, pwede pong manggaling po ito sa labas. So, ang gagawin lang po nun, maghahatid po siya dito, kunyari ng tao, and then yung backload ho, pwede na ho siya magsakay kahit sino backload. Yun ho, depende ho sa makukontrata nitong mga taong gustong umalis po dito nang wala pong record. So, yun ho ang kadalasan. At marami rin po tayong binabantayan dyan. Meron po sa North, meron din po sa South. Bukod po doon, meron pa po tayong mga tinatawag na backdoor. Itong backdoor natin, yung parting South naman to, Tawi-Tawi, Zamboanga. Yan po yung ginagamit na ruta ng mga sinasabi nating mga human trafficking route. Yan po yung route ng human trafficking natin sa area po na yan, sa Tawi-Tawi. So, sir, sino yung mga tinitingnan natin ng mga posibleng personalities or mga tao na tumulong dito kay Alice Guo para makalabas siya? Kung paano man siya nakalabas? Ayun nga ho, ang tinitingnan natin dyan at iimbestigahan talaga natin yan kasi hindi naman ho talagang lalabas yan ng siya lang. Kailangan ho talaga may mag-a-assist po dyan kasi ayaw niya ho siyempreng mahuli o ayaw niya hong mabuko na umalis siya. So, kailangan, meron ho talagang tumulong dyan. Ngayon, kung sino ho yun, yan po yung alamin natin sa investigasyon po na gagawin natin. Pero sir, what are the chances na nakabalik siya dito sa Pilipinas? Kasi kaya ko lang naman natanong dahil doon sa napag-usapan din natin kanina na nagpa-notarize pa raw siya ng documents. In person, August 14. Yun nga ho, titignan natin kasi sa record po yata, August 14 po, nung nagpa-notarize siya. So, yun ho, ang imbestigahan natin kung totoo bang siya ay nanumpa sa harap po ng tao, ng abogado na nag-notarize po ng affidavit niya. O ano ho ba yung talaga nangyari during nung activity na yun. Ako pahabol na lang, Yusek.
pahabol na lang na alam ko na we're centered, nakasentro tayo doon sa usapin about Alice Go, wala na siya sa bansa, pero ang talaga naman pinag-uusapan dito ay yung pagbabantay nating lahat doon sa mga hindi magandang dulot ng industry ng Pogo sa ating bansa. Kung wala na siya, meron ba kayo bilang ahensya na binabantayan ng mga dapat pa rin talagang managot dito sa mga problemang naging dulot ng industriyang ito? Marami pa po tayong binabantayan. But ito talaga, parang eye-opener na natin ito. Kasi hindi ko mo pinailan po natin ang kaso, mag-i-stay na po dito yan. Siyempre, hanggat maaari, gusto pa rin nilang malusutan yung problema nila. And one of the reasons, yung pagtakas po nila, para malusutan po yung problema na yon. So, siguro, dapat to magtulong-tulong na ho lahat ng ahensya dito sa pagbabantay po, especially those people na may involvement po sa mga illegal activities, especially kung mga foreigners. Kagaya ho niyan, since nag-file nga po tayo ng kaso, but of course we need court order po para maglabas po ng warrants of arrest para humahold natin totally itong mga taong involved po sa mga criminal activities. Specifically po dito yung mga involved sa Pogo. So, yun ho sana ang re-request namin kung siguro sa mga susunod po siguro bilisan na po natin yung paglabas ng mga warrants of arrest para kung palagyan na po natin ng red notice yan sa Interpol para kahit saan na ho siya magpunta, pwede na ho siyang damputin ng mga immigration officer doon at i-turn over po sa atin dahil membro po tayo ng Interpol.